Hey guys, ayan, pasyal muna tayo. Jam jam. Time check 3:25 ng hapon. At pasyal muna tayo sa Marilaki. Kasi matagal na tayong hindi nakaakyat. At ngayon pala ay Huwebes. So pang fourth day na pala ngayon ng ating NCAP dyan sa Metro Manila, sa mga highway na sakop ng NCAP. Sa lahat ng mga bumabiyahe, ingat po tayo, doble ingat sa mga road signage, mga road markings, para iwas po tayo sa apprehension. Dahil napakasakit sa bulsa po ng apprehension ng NCAP. Kasi dati, way back 2023 or 2022, hindi ko na matandaan pero nagkaroon tayo ng isang violation dyan sa NCAP, which is yung tinatawag na DTS. Bumabiyahe kasi tayo noon na malakas yung ulan, and then hindi natin nakita yung road markings na pakanan pala yun, at tayo napadiretso. Burado na kasi yung markings, tapos natakpan pa ng sasakyan. Kaya ayan, meron tayong violation. At ang violation na yun ay nagkakahalaga lang naman ng 1.5. So yun, napakasakit sa bulsa po, lalo na sa mga rider na naghahanap buhay, lalamove, angkas, joyride, saka Grab, Food Panda. Yun. So ingat po tayo dyan sa may Metro Manila, sa lahat ng mga bumabiyahe, para iwas bayad ng 1.5, or di ko lang alam kung magkano na ngayon ang magkano na ngayon ang bayad sa mga ganon. Hindi ako updated. So medyo nakakabahala din yung eto, pag-uusapan natin yung para sa akin okay naman yung NCAP. Siya sa pagdidisiplina ng mga motorista at sa mga gumagamit ng kalsada, para maiayos natin yung ating mga pagbiyahe. Yan, isa yan sa layunin naman ng NCAP, na maisaayos yung ganong sistema. Pero sana ay inayos muna nila yung una, road markings dyan sa lahat ng nasasakupan ng NCAP. Ayusin muna nila yung mga road markings na burado o malabo na. Tapos yung mga signage natin, traffic signage, warnings, sana visible, or alam niyo yung kasi minsan napapansin ko doon sa mga signage natin,
sa Metro Manila or kahit sa anong lugar dyan sa NCR. Yung iba kasi natatakpan ng ibang signage na kumbaga hindi naman nararapat na nandun nakalagay yung signage nila, kasi nga mayroong traffic signage, mayroong mga basta alam nyo na yun yung anong ibig kong sabihin. Hindi nakikita basta-basta na mga motorista. Tulad na lang nung nakita ko, may nakalagay kasi doon is no right turn on red signal. So bawal ka talaga doon. Pag naka red signal yung yung stoplight natin, bawal ka kumanan doon. Meron namang ibang lugar pwede namang kumanan. So ngayon, pag natakpan yung signage na yon, possible merong mga kakanan doon. At yun ang magiging problema dahil hindi mapansin ng ating mga motorista, lalo na hindi naman sila sanay doon sa kalsada na yon o hindi sila laging napapadaan. Nabibiktima sila doon sa huli. Yun. Kasi madalas talaga may nakikita ko natatakpan ng ibang signage, mga signage ng basta iba-ibang alam naman na yan natin yung mga dyan, yung mga kung ano may yung mga signage dyan. Sana yun yung i-focus muna ng ating MMDA, no? O yung mga namamahala o nakakasakop sa mga ganyan. Ayusin muna nila yun, i-visible nila, ayusin nila lahat yung mga dapat ayusin. Kasi para sa akin, hindi mo kasi matatawag na public service yung gagawin yung pagpapatupad niyang batas na yan. Kasi ano ba ang punto o ano ba ang niyan? Public service yan para sa ikakabuti, no? O ikakaayos ng ating mga mamamayang Pilipino, ating mga motorista. Yun yung diyan pinaka nilalaman ng batas na yan para maging maayos. Ngayon, paano magiging maayos? Lalong ang nagkagulo ngayon nakikita ko sa social media na nagkakagulo. Tulad niyan yung nakita ko rin sa social media yung mga emergency response vehicle natin, tulad na lang ng ambulance at fire truck, hindi sila napapagbigyan ng ating mga kababayan na mga motorista, dahil nga pag napagbigyan naman yun, kawawa naman yung motorista na nagbigay lang, biglang napitikan. Buti sana kung pitik marilaki, diba? Okay lang pag pitik marilaki, natutuwa pa yung rider. Pag pitik MMDA, wala na, gastos na naman. Hindi naman natin sinasabi na hindi naman natin tinotolerate yung iba na nagkakamote sa kalsada, yung ginagawa na ng laro yung pagmamaneho. Against tayo doon, hindi tayo doon. Gusto pa nga natin na maayos sila o may ayos natin yung mga ganong nagmamaneho. Pero ang ayaw lang talaga natin dyan is magiging kasi naging bias, hindi siya two side.
no? Hindi siya naging two side. Kasi kung two side yung ating mga namumuno, dapat sinaayos muna nila yung dadaanan o yung mga road markings natin dyan, or yung mga anong tawag pa niyan, road warnings, road signage, ano pa pang mga tawag sa iba. Yun ang nangyayari sa mga burado, maliban na lang sa mga tulad nito sa lugar na ganito na kakaunti yung sasakyan na dumadaan, kaya yung mga road markings hindi gaanong burado, hindi gaanong bugbog kumbaga. Tulad dyan sa Maynila, laging may sasakyan, burado na yung ibang road markings, hindi mo na makikita, hindi mo na mapapansin. Wala, magiging violation yon sa mga hindi mapapansin. So yun lang yung ating mga kasama dyan, no, mga riders.